At kung sasabihin ko sa'yo na ang almusal na kinakain mo tuwing umaga ang mismong dahilan kung bakit hindi bumababa ang asukal mo sa dugo na iyong mga whole grain cereal na sinabihan kang healthy, ay maaaring unti-unting nagpapahirap sa iyong lapay na. Ang natural na orange juice na ininom mo kaninang umaga ay pwedeng magpataas ng blood sugar mo ng mas mabilis pa kaysa isang kutsarang purong asukal. Masakit pakinggan, pero kailangan mong marinig ang katotohanan. May apat na simpleng almusal na kayang magpababa ng iyong hemoglobin A1C ng hanggang 1 buong punto sa loob ng 12 linggo. Hindi ito mga komplikadong recipe. Hindi rin ito nangangailangan ng mamahaling sangkap. Mga pagkain lang ito na malamang nasa kusina mo na ngayon. Ang problema, walang nagturo sa'yo kung paano sila pagsasamahin ang tama para kumilos silang parang gamot sa katawan mo. Kumusta? Ako si Doktora Luz, isang manggagamot na dalubhasa sa nutrisyon para sa mga taong may diabetes at mahigit 25 taon na akong nasa larang ito. Sa loob ng mga taong iyon, iisa ang paulit-ulit na eksenang talagang nakakadurog ng puso ko. Mga pasyenteng may diabetes na ginagawa naman ang lahat ng payo sa kanila. Kumakain ayon sa bilin, umiinom ng gamot sa tamang oras, pero buwan-buwan, lalo pang lumalala ang kanilang mga numero. Bakit? Dahil walang nagsabi sa kanila ng buong katotohanan tungkol sa almusal. Bakit? Dahil walang nagsabi sa kanila ng buong katotohanan tungkol sa almusal. Napansin mo ba na kahit hindi ka pa kumakain, mataas na agad ang blood sugar mo sa umaga? Naranasan mo na bang pagkatapos mong mag-almusal, bigla na lang sumirit pataas ang resulta sa glucometer at hindi mo maintindihan kung bakit? Natatakot ka na bang kumain dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa glucose mo, hindi ka nag-iisa? Milyon-milyong taong may diabetes ang humaharap sa ganitong sitwasyon tuwing umaga. Pero ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring tuluyang magbago ng takbo ng mga numero mo. Isipin mo ito. Gigising ka bukas, kakain ng masarap at nakakabusog na almusal. At pagkalipas ng 2 oras, makikita mo sa glucometer mo ang numerong maayos, mas mababa sa 130. Isipin mong sa wakas ay nakakahinga ang lapay mo dahil naibigay mo sa kanya ang eksaktong kailangan niya. Isipin mong bumaba ang iyong hemoglobin A1C ng kalahating punto o higit pa sa loob ng 3 buwan kahit hindi mo binabago ang iyong mga gamot at patuloy kang kumukulta sa iyong doktor. Parang imposible, hindi ba? Pero sandali lang, ang ikalawang almusal na ibabahagi ko ay may isang lihim na mismong ilang endocrinologist ang kinakain tuwing umaga. Pero bihirang-bihira nilang ipaliwanag ng detalyado sa kanilang mga pasyente. At ang ikaapat na almusal naman ay may partikular na uri ng taba na maaaring makatulong magpabuti ng insulin sensitivity ng hanggang 40% sa loob lamang ng 8 linggo kapag isinama sa tamang pangangalaga at healthy na pamumuhay. Kaya huwag ka munang umalis. Bawat minuto ng impormasyong ito ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng mas maayos na pagkontrol ng iyong diabetes at pamumuhay na laging may takot sa mga komplikasyon. Siyempre, mahalaga pa rin ang regular na check-up at payo ng iyong sariling doktor. Pero ang kaalaman ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Ang almusal ang pinakakritikal na bahagi ng araw para sa isang taong may diabetes at kakaunti ang talagang nakakaunawa kung bakit. Kapag nagising ka sa umaga, buong magdamag ng naglalabas ang atay mo ng nakaimbak na glucose. Nasa fasting mode ang katawan mo. Mataas din ang antas ng cortisol, ang hormone na may kinalaman sa stress at karaniwang nasa rurok ito sa umaga. Lahat ng ito ay pwedeng mag-ambag kung bakit mas mataas ang fasting blood sugar mo at heto ang bahaging talagang nagbabago ng lahat. Ang kakainin mo sa sandaling iyon ang magtatakda kung tuloy-tuloy bang tataas ang asukal mo sa mga susunod na oras o mananatili itong mas kontrolado. Kapag simple carbohydrates ang pinili mo, puting tinapay, matatamis na cereal, fruit juice, parang binuhusan mo ng gasolina ang apoy. Ngunit kapag tama ang kombinasyon ng protina, hibla at mabubuting taba, ibang kwento ang mangyayari. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sumisirit ang asukal mo. Parang nag-aalarm ang lapay mo at pilit itong gumagawa ng insulin ang desperado. Pero ang mga selula mo na sanay na sa insulin resistance ay parang hindi nakikinig sa signal na iyon. Ang resulta, isang ganap na kaguluhan sa loob ng katawan mo. Mga numerong lampas 2 oras pagkatapos ng almusal. Matinding pagkapagod. Gutom na naman makalipas lang ang 1 oras.
At ang pinakamasakit isipin, unti-unting pinsala sa iyong mga ugat, bato at mga nerbiyos sa bawat maling almusal na inuulit araw-araw. Pero may pag-asa. Kapag tama ang almusal mo, mayaman sa protina, hibla at mabubuting taba, may napakagandang nangyayari sa katawan. Dahan-dahang pumapasok ang asukal sa dugo. Hindi kailangang magpuyat sa trabaho ang lapay mo. Mas maayos tumutugon ang mga selula mo sa insulin at ang mga numero mo. Nanatiling mas kontrolado sa loob ng maraming oras. Bago tayo magpatuloy, hihingi sana ako ng maliit na pabor na napakalaki ng kahulugan para sa akin. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, pakipindot ang like sa video na ito at mag-subscribe sa channel na Doktora Luz. Malaking tulong ang suporta mo para maipagpatuloy ko ang pagbabahagi ng mahalagang kaalaman sa mas marami pang tao na nangangailangan nito. Ngayon ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Patricia. Isang pinampat-anyos na pasyente na dumating sa klinika ko, 1 taon na ang nakalipas na mailuha sa mga mata. Sabi niya sa akin, Doktora Luz, hindi ko na alam kung ano ang kakainin ko tuwing umaga. Laging nasa pagitan ng 180 at 220 ang asukal ko 2 oras matapos mag-almusal. Kumakain naman ako ng whole grain cereal na may skim milk. Gaya ng sabi sa akin, umiinom ako ng orange juice dahil natural naman daw. Pero hindi gumaganda ang mga numero ko. Natatakot ako na baka tuluyan ng mawala ng kontrol ang diabetes ko. Ginagawa ni Patricia ang lahat ng itinuro sa kanya. Sinunod niya ang mga payo. Pero walang naglaan ng oras para ipaliwanag na ang whole grain cereal. Kahit mas mabuti kaysa sa matatamis na cereal ay karamihan pa rin carbohydrates na hirap iproseso ng katawan niya na ang orange juice, kahit natural, ay halos likidong asukal kapag wala ang hibla ng buong prutas na sana ay magpapabagal sa pagtaas ng glucose. May iminungkahi ako kay Patricia na noong una ay talagang ikinagulat niya. Patricia, sabi ko sa kanya ng mahinahon. Babaguhin natin ng buo ang almusal mo. Wala ng cereal, wala ng juice. Bubuin natin ang umaga mo gamit ang hibla at mabubuting taba. Bibigyan kita ng 4 na magkakaibang pagpipilian para hindi ka magsawa. At gusto kong sukatin mo ang asukal mo 2 oras pagkatapos ng bawat almusal. At tawagan mo ako para maibahagi ang resulta. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Walang cereal, walang juice. Ano na lang ang kakainin ko? Tanong niya. Maingat at malinaw kong ipinaliwanag na ibibigay namin sa katawan niya ang eksaktong kailangan nito para maayos na maiproseso ang asukal. Na sa halip na pahirapan ang kanyang lapay tuwing umaga, poprotektahan namin ito at tutulungan. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya sa akin na halatang tuwang-tuwa. Doktora, ang mga numero ko pagkatapos ng almusal, nasa pagitan na ng 130 at 145. Hindi ko pa naranasan yan dati pagkatapos kumain. Busog ako ng ilang oras at wala na yung biglang bagsak ng energy. 1 buwan ang lumipas. Ang average niya pagkatapos mag-almusal ay 135 na. At pagdating ng 3 buwan, bumaba ang hemoglobin A1C niya mula 8.3% hanggang 7.5%. Pero ang pinakatumimo sa puso ko ay ang sinabi niya habang nanginginig ang boses. Doktora, nabawi ko ang kontrol. Hindi na ako natatakot tuwing umaga kung anong numero ang lalabas sa glucometer ko. Pakiramdam ko, ngayon ko lang talaga naintindihan kung paano alagaan ang sarili ko. Kaya ano nga ba ang 4 na almusal na ito na kayang magbago ng paraan ng pagkontrol sa diabetes? Isa-isahin natin at sasabihin ko rin ng malinaw kung paano sila ihanda. Unang almusal, oatmeal na may protina. Mailihim ang oatmeal na hindi alam ng karamihan. Mayroon itong uri ng hibla na tinatawag na beta-glucan na tumutulong sumalo sa asukal sa loob ng digestive system bago pa ito tuluyang pumasok sa dugo. Para itong natural na panala na nagpapabagal sa pagdating ng glucose sa bloodstream. Ang kalahating tasa ng hilaw na oatmeal ay may humigit kumulang 4 gramo ng hiblang ito at may mga pag-aaral na nagpapakita na ang ganitong dami ay maaaring makatulong magpababa ng hemoglobin A1C ng mga 0.3 hanggang 0.6 sa loob ng 3 buwan kapag isinama sa maayos na pangangalaga at payo ng doktor. Malaking bagay iyon. Bawat pagbaba kahit 1 decimal point lang ay katumbas ng mas mababang panganib ng komplikasyon at mas kaunting stress sa mga organo. Pero may mahalagang detalye rito. Hindi sapat ang oatmeal lang.
Kailangan mong dagdagan ng protina dahil ang kombinasyon ng hibla at tina ay parang gumagawa ng metabolic na panangga. May mga datos na nagpapakita na kapag nagdagdag ka ng 15 hanggang 20 gramo ng protina sa iyong oatmeal, maaaring bumaba ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain ng humigit kumulang 30 hanggang 40% kumpara sa oatmeal lang ang kakainin. At sa isang taong may diabetes, ang ganitong uri ng pagkontrol ay napakahalaga para manatiling mas maayos at mas ligtas ang mga numero araw-araw. Paano ito gagawin ng tama? Gumamit ka ng makakapal na rolled oats. Huwag na huwag yung instant. Ang instant oatmeal ay may glycemic index na umaabot sa 83, halos kapareho ng pagkain ng purong asukal. Samantalang ang makakapal na rolled oats ay nasa paligid ng 55 ang glycemic index na mas ligtas para sa may diabetes kapag isinama sa tamang pagkain at gabay ng doktor. Magluto ng kalahating tasa ng rolled oats sa isa't kalahating tasa ng tubig sa loob ng 20 hanggang 25 minuto sa katamtamang apoy. Kapag luto na at mainit pa, idagdag ang 170 gramo ng plain Greek yogurt. Dahil mainit pa ang oatmeal, kusa itong hahalo ng maayos. Pagkatapos magdagdag ng 1 kutsara ng giniling na buto ng flaxseed para sa dagdag na 2 gramo ng hibla. Budbura ng sapat na cinnamon dahil may mga pag-aaral na nagpapakita na ang cinnamon ay maaaring makatulong. Magpababa ng fasting blood sugar ng humigit kumulang 10 hanggang 29% kapag isinama sa balansing pagkain. Tapusin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng 15 hisi ng tinadtad na walnuts sa ibabaw. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 350 calories, 20 ng protina at 8 ng hibla. At makatutulong na panatilihing mas stable ang blood sugar mo sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Mapapansin mo talaga ang kaibahan kapag sinukat mo ang glucose mo gamit ang glucometer. Isang mahalagang paalala, huwag mong lutuin ang oatmeal sa gatas na may asukal o lagyan ng pulot. Kapag ginawa mo iyon, ang isang almusal na pwedeng makatulong sa'yo ay magiging parang sugar bomb. Laging sa tubig iluto, huwag patamisin at siguraduhing may kasamang protina. Ikalawang almusal, itlog na may kasamang non-starchy na gulay. Ito ang uri ng almusal na madalas piliin ng maraming endocrinologist para sa kanilang sarili dahil alam nila ang isang bagay na hindi laging naipapaliwanag ng buo sa maikling konsultasyon. Ang itlog ay halos maituturing na perpektong pagkain para sa may diabetes. Ang dalawang malalaking itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang sa gramo ng kumpletong at halos walang carbohydrates. Ibig sabihin, minimal ang epekto nito sa pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang mga almusal na mataas sa maaaring magpababa ng post-meal glucose levels ng mga 30 hanggang 50% kumpara sa mga almusal na pangunahing carbohydrates ang laman, lalo na kung bahagi ito ng pangkalahatang plano sa pagkain. Pero may isa pang mahalagang detalye na bihirang mabanggit. Ang itlog ay may taglay na choline mga 147 bawat isa. Ang choline ay tumutulong sa mas maayos na pagtugon ng mga selula sa insulin. Maraming taong may diabetes ang kulang sa choline nang hindi nila namamalayan at ang kakulang ito ay maaaring magpalala ng insulin resistance sa paglipas ng panahon. Ang non-starchy na mga gulay naman ang kumukumpleto sa kombinasyon. Spinach, bell peppers, broccoli, mushrooms. Ang mga ito ay napakababa ng epekto sa blood sugar, pero punong-puno ng sustansya. Halimbawa, ang 1 tasa ng hilaw na spinach ay maihalos lang ng net carbohydrates, pero nagbibigay ng humigit kumulang 24 ng magnesium. At may mga datos na nagpapakita na ang mga taong may diabetes na may mas maayos na antas ng magnesium ay maaaring magkaroon ng 22 hanggang 30% na mas magandang insulin sensitivity. Paano ihanda ng tama? Painitin ang kawali sa katamtamang hinaang apoy, huwag malakas para hindi masunog ang mantika at itlog. Maglagay ng 1 kutsara ng olive oil. Batihin ang 2 itlog kasama ang 1 kutsarang tubig para maging mas malambot ang texture. Ibuhos ito sa kawali at hayaang maluto ng dahan-dahan. Saka idagdag ang mga hiniwang gulay at lutuin hanggang sa maging malambot pero hindi overcook. Sa simpleng paraan na ito, nakakabuo ka ng almusal na masustansya, nakakabusog at mas magaan sa blood sugar mo. Kaagad mong idagdag ang 1 tasa ng tinadtad na spinach,
kalahating tasa ng hiniwang pimientos na naka-cubes at kalahating tasa ng hiniwang champignons direkta sa ibabaw ng mga itlog. Habang malabnaw pa ang mga ito, lutuin ng mga hanggang minuto. Hinahalo ng marahan hanggang sa ang itlog ay bahagyang luto pero nananatiling malambot at creamy ang tekstura. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 280 calories, 16 na gisi ng protina at mga gramo ng net carbohydrates. At para sa maraming pasyente, nakakatulong itong mapanatili ang blood sugar na mas mababa sa 120 sa buong umaga kapag isinama sa tamang pangangalaga at regular na pagmumonitor. Timplahan ng kaunting black pepper at turmeric. Ang turmeric ay may taglay na curcumin at may mga pag-aaral na nagpapakita na maaari itong makatulong magpababa ng fasting blood sugar ng humigit kumulang 15 hanggang 20% kapag bahagi ng balansing pagkain at malusog na pamumuhay. Iwasan ang paggamit ng mantikilya o mga processed vegetable oil dahil maaari itong magdulot ng pamamaga sa katawan na lalong nagpapalala ng insulin resistance. Isang karaniwang pagkakamali na dapat iwasan ang pagluluto ng itlog sa sobrang lakas na apoy gamit ang mantikilya. Kapag masyadong mataas ang init, maaaring mabuo ang ilang compounds na hindi ka nais-nais para sa kalusugan. At ayon sa ilang pag-aaral, maaaring mag-ambag sa mas mabilis na paglala ng mga komplikasyon kung palaging ginagawa. Kaya tandaan, laging katamtamang hina ng apoy at mas mainam ang olive oil o coconut oil sa tamang dami. Ikatlong almusal, Greek yogurt na may halong nuts at mga buto. Marami sa mga pasyente ko ang nagugulat dito dahil parang napakasimple para maging epektibo pero napakatibay ng siyensyang sumusuporta rito. Ang isang tasa ng plain Greek yogurt ay may humigit kumulang 20 ng protina at mga gramo lamang ng carbohydrates. Ang ganitong proporsyon ng protina kumpara sa carbohydrates ay eksaktong kailangan para makatulong na panatilihing mas steady ang glucose levels at heto ang talagang kahanga-hanga. Ang Greek yogurt ay may taglay na probiotics. Mga mabubuting bakterya na sumusuporta sa kalusugan ng bituka. May mga makabagong pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng probiotics ay maaaring makatulong magpababa ng fasting blood sugar ng humigit kumulang 26 hanggang 35 puntos sa loob ng 3 buwan sa pamamagitan ng pagpapabuti kung paano inaabsorb ng bituka ang glucose. Maraming taong may diabetes ang may hindi balancing gut flora dahil sa matagal na hindi maayos na pagkain at ang imbalance na ito ay tahimik na nagpapalala ng insulin resistance sa paglipas ng panahon. Ang mga nuts at buto ang huling hakbang na nagpapaganda sa almusal na ito at ginagawa itong parang metabolic reset. Almonds, walnuts, chia seeds, flax seeds. Lahat ng ito ay mayaman sa mabubuting taba at hibla na nagpapabagal sa digestion sa positibong paraan. Halimbawa, ang almonds ay may humigit kumulang 6 gramo ng protina at 3.5 gisi ng hibla bawat onsa na tumutulong para mas tumagal ang kabusugan at mas maging kontrolado ang pagtaas ng asukal sa dugo. Dagdag pa rito, ang almonds ay may humigit kumulang 76 ng magnesium na maaaring makatulong magpabuti ng insulin sensitivity ng mga 0 hanggang 15%. Kapag bahagi ng regular at balansing pagkain. Ang walnuts naman ay mayaman sa omega-3 na tumutulong bawasan ang pamamaga na maaaring makaapekto sa lapay. Ang chia seeds ay talagang kahanga-hanga. May 5 gramo ng hibla bawat kutsara at may mga pag-aaral na nagpapakita na maaari nitong mapababa ang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain ng humigit kumulang 20 hanggang 25% kapag isinama sa tamang meal plan. Paano ito ihahanda ng tama? Gumamit ng 1 tasa ng plain Greek yogurt na buo ang taba. Iwasan ang low-fat o non-fat na bersyon kung ito ay may dagdag na asukal. Marami sa mga iyon ay nilalagyan ng pampatamis. Haluin ang 1 kutsara ng giniling na flaxseed, 1 kutsara ng chia seeds, 15 gisi ng tinadtad na walnuts at 15 gisi ng hiniwang almonds. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng cinnamon at mga 30 gramo ng sariwang blueberries. Ang blueberries ay may taglay na anthocyanins na ayon sa ilang pag-aaral, maaaring makatulong magpabuti ng insulin sensitivity ng hanggang 22% kapag regular na bahagi ng pagkain. Ang mangkok na ito ay may humigit kumulang 380 calories, 26 isi ng protina at 12 ng hibla.
At para sa maraming tao, nakatutulong itong mapanatili ang blood sugar na mas mababa sa 120 sa loob ng 4 hanggang 10 oras. Depende sa individual na kondisyon at gabay ng doktor. Isang malaking pagkakamali ang pagbili ng flavored Greek yogurt. Marami sa mga ito ang may 15 hanggang 25 gramo ng idinagdag na asukal bawat tasa. Para kang kumakain ng dessert na nagkukunyaring healthy. Laging basahin ang label. Hanapin ang may mas mababa sa 0 gramo ng kabuuang carbohydrates at walang added sugars. Ika-4 na almusal avocado sa seed-based na whole grain bread. Ang avocado ay may taglay na monounsaturated fat na tumutulong baguhin kung paano tumutugon ang mga selula sa insulin. Ang kalahating avocado ay may humigit kumulang 15 gramo ng ganitong uri ng mabuting taba at mga 7 gramo ng hibla. May mga klinikal na pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng ganitong healthy fats ay maaaring magpabuti ng insulin sensitivity ng 25 hanggang 40% sa loob ng 8 linggo kapag bahagi ng pangkalahatang healthy lifestyle. Ang kalahating avocado ay may mga 487 din ng potassium. Mas mataas pa kaysa sa isang saging. Ang mineral na ito ay tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure at sa pagprotekta ng mga bato laban sa tahimik na pinsalang maaaring dulot ng diabetes sa paglipas ng panahon. Pero may isang napakahalagang detalye. Napakahalaga ng tinapay na gagamitin mo. Ang karaniwang whole wheat bread ay maaaring may glycemic index na nasa 74. Halos kapareho ng puting tinapay na nasa 75. Ibig sabihin, maaari rin itong pataasin ang asukal ng mabilis. Ang kailangan mo ay tunay na seed bread na may glycemic index na 55 pababa. Ang isang hiwa ng tamang seed bread ay maaaring magbigay ng 4 gram ng hibla at 5 hisi ng protina. Isang bus na tumutulong panatilihing mas stable ang glucose. Isang karaniwang pagkakamali ang pagbili ng tinapay na may label na integral. Pero sa totoo ay refined flour lang na may caramel coloring. Ang ganitong uri ng tinapay ay maaaring magpataas ng asukal ng lampas hanggang sa loob lamang ng ilang minuto sa ilang tao. Paano ito ihahanda ng tama? I-toast ang isang hiwa ng seed bread sa katamtamang init ng mga 3 minuto. Durugin ang kalahating avocado gamit ang tinidor at ipahid ito direkta sa tinapay. Maglagay ng hiniwang hard-boiled egg sa ibabaw para sa dagdag na 6 gramo ng protina, budbura ng red chili flakes at pigaan ng kaunting lemon juice. Ang kombinasyong ito ay may humigit kumulang 320 calories, 14 na gisi ng protina at 12 gisi ng hibla. At para sa marami, nakatutulong itong mapanatili ang blood sugar na mas mababa sa 130 sa loob ng hanggang 5 oras. Isa pang masustansyang alternatibo, i-toast ang tinapay, pahira ng avocado at lagyan ng 50 gramo ng smoked salmon. Nagbibigay ito ng mga 11 gramo ng protina at omega-3 na tumutulong bawasan ang pamamaga. Ayon sa ilang pag-aaral, maaari itong bumaba ng humigit kumulang 30% kapag bahagi ng tamang dieta. Dagdagan ng hiniwang pipino at sariwang dill. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng humigit kumulang 350 calories at 18 gramo ng protina. At ang kombinasyon ng healthy fat at protina ay tumutulong panatilihing mas maayos ang glucose levels. Isang mahalagang babala kung ang blood sugar mo pagkatapos kumain ay umaabot ng higit sa 150, huwag munang kumain ng higit sa kalahating hiwa ng tinapay kahit seed bread pa ito. Tandaan, nag-ipon pa rin ang carbohydrates at huwag ding i-toast ang tinapay hanggang sa maging maitim na kayumanggi o masunog. Dahil kapag nasobrahan sa init, maaaring mabuo ang mga compounds na hindi ka nais-nais para sa kalusugan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkakamaling sumisira sa mga perpektong almusal na ito. Unang pagkakamali, ang dami ng serving. Ang pagdodoble ng oatmeal o pagkain ng 3 itlog imbes na 2 ay parang walang masamang epekto sa unang tingin. Pero ang sobrang calories na iyon ay maaaring magdulot ng pagdagdag ng timbang at ang pagtaas ng timbang ay lalo pang nagpapalala ng insulin resistance. Laging sukatin ang bahagi ng pagkain gamit ang measuring cup o timbangan kung maaari. Ikalawang pagkakamali ang pagdaragdag ng mga pampatamis. Pulot, brown sugar, maple syrup. Kahit alin dito ay kayang gawing isang problema sa blood sugar. Ang isang almusal na sanay makakatulong sa'yo.
Kung talagang kailangan mo ng kaunting tamis, gumamit ng stevia sa napakaliit na dami. Ikatlong pagkakamali ang hindi pagsukat ng asukal pagkatapos kumain. Kailangan mong malaman kung paano talaga tumutugon ang sarili mong katawan. Sukatin ang blood sugar eksaktong 2 oras matapos ang unang subo. Kung ang numero mo ay lampas 14 na, maaaring kailangan mong bawasan ang porsyon o dagdagan pa ang ayon sa payo ng iyong doktor. Para mas mapaganda ang resulta, ipares ang mga almusal na ito sa simpleng mga gawain araw-araw. Uminom ng hindi bababa sa 8 onsa ng tubig kasabay ng almusal para mas gumana ng maayos ang hibla sa iyong tiyan. Maglakad ng 10 minuto pagkatapos kumain para matulungan ang mga kalamnan na sumipsip ng glucose. Huwag mong laktawan ang almusal sa pag-aakalang mas bababa ang asukal mo. Kapag masyadong matagal ang pag-aayuno, maaaring maglabas ang atay ng mas maraming glucose at lalo pang tumaas ang iyong mga numero. May isa akong pasyente si Carlos 61, taong gulang na pinagpapalit-palit ang 4 na almusal na ito sa loob ng 1 linggo. Lunes at Huwebes oatmeal. Martes at Biyernes itlog, Miyerkules yogurt, Sabado at Linggo avocado sa tinapay. Sa loob ng 2 buwan, bumaba ang kanyang hemoglobin A1C mula 8.0% hanggang 7.2%. Kasabay ng patuloy niyang pakikipag-ugnayan sa kanyang doktor. Namanghay manggagamot at tinanong kung ano ang binago niya. Simple lang ang sagot ni Carlos. Natuto akong mag-almusal ng tama. Ngayon natuklasan mo ang 4 na almusal na maaaring makatulong magbago ng paraan ng pagkontrol mo sa diabetes. Oatmeal na may protina na tumutulong pabagalin ang pagpasok ng asukal sa dugo. Itlog na may gulay na nagbibigay ng dekalidad na protina na halos walang carbohydrates. Greek yogurt na may nuts na sumusuporta sa kalusugan ng bituka, avocado sa seed bread na tumutulong magpabuti ng insulin sensitivity. Ibinahagi ko sa iyo ang kwento ni Patricia na bumaba ang blood sugar niya pagkatapos ng almusal mula dundro hanggang fume sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang kinakain tuwing umaga.